Anyway, good morning. Masaya kami dahil kung maalala nyo, the last time Secretary Vince and MMDA Chairman and I went here. During the course of conversation, immediately Secretary Vince stopped everything. Kasi na-discover niya may bagong kontrata, 110 million. No? So, on that very moment, I vividly remember na hinto nyo na yan, once and for all, aralin natin muna kung ano ang tunay na problema ng buong pumping station ng Sunugapo. Now, with those time spent studying it, today, magkakasama tayo, at least masaya akong ibabalita sa mga kapitbahay namin dito sa Sunugapo na alam na yung problema, meron ng maayos at pang-permanenteng solusyon. And today, yung proof of concept do sa solusyon na ibibigay, nakita namin gumagana. So we are hoping that proof of concept will run January 16 as committed by the Prime Infra. So as time will go on, no, ang pangako at commitment nila, nakisuyo naman tayo na sana yung Mayo magtatagulan na naman, Hunyo magtatagulan. By that time, at least 3 or the entire pump gumana lahat. So far, merong hopeful things na mararamdaman namin ng mga taga Maynila, particularly dito sa Tondo, sa Sunugapog, bago man lamang matapos ang 2025. Now, we would like to thank MMDA Chairman and Secretary Vince at National Government and Prime Infra to really find a solution, a permanent, long-lasting solution for this neighborhood. So thank you very much sa inyo. Si Chairman Don naman. Marami pa pong dapat ayusin. Bukod po sa pagpapagana ng pump, nag-uusap nga po kami nila Secretary Vince at nag-agree yung po mga taga Prime Infra ni Mr. Rason. Unang-una na po dyan yung trash rate. Nakita nyo naman po, mukhang hindi na po siya gagana dahil na-stuck na po siya ng mahabang panahon, 5 taon halos na hindi po gumagana yung mga trash rake. Ang importante po kasi itong trash rake dahil ito po yung sumasala ng basura na nahihigop ng bomba kasama ng tubig. Pero meron din po kaming isang sinasuggest kay Secretary Vince na another mitigating measure. May isa pong creek dito, yung Maligaya Creek, na pinadaan pa po dito yung tubig na pwede naman idiretso sa Sunog-Apog yung discharge na hindi naman po magkokos ng baha. Marami pong basura ang nanggagaling doon. So, pag-aaralan po namin kasama ang DPWH, RD Joel, yung pagsasara po noong Maligaya Creek na yon, na yung tubig na, para hindi na po mapunta dito kasama yung basura. Yun lang po, nag-uusap din po kami ng engineer po ng Prime Infra, ni Engineer Don, na despite na mapagana po natin yung 3 bomba, kailangan pa rin i-observe yung efficiency niya. Kasi po, ito po makikita niyo po yung design ng bomba, nakalubog po siya mismo sa tubig. So, paghigop po niya ng tubig at may mga nakasamang basura, meron pa rin pong risk na magbara siya, mag-automatic shut off. So, kailangan pong i-observe between January 16, once na mapagana yung isang bomba, i-observe po yan ng engineers po ng Prime Infra, ng MMDA at ng DPWH na kung magiging efficient pa siya. Kung hindi po, meron po kaming plan B na paltan na po lahat yung buong system. Iisipin nyo, sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po, probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Kisa naman po tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to, hindi masaserve yung catchment area, which includes Espanya, dahil naandun po yung catchment area ng Blumentritt Interceptor.
repair tayo ng repair, mag-aaksaya tayo ng mas maraming pera. In the meantime, hindi po natin nasusolusyonan yung baha. Pero yun po ay mga contingency na gagawin natin based doon sa observation. Once na fully operational, at least yung isang pump doon po sa isang pump po dito. So, tulong-tulong po kami dito. Pinag-utos po ito ng Pangulo na once and for all, hanapan po ng long-lasting and permanent solution na mapagana po itong sunog apog na nasabi nga ni Yorme, 8 taon na niya pong nire-request. Sec Vince? Yeah. Sige. I-update mo lang muna siguro sa stop log, Sec Vince, yung sa Sige, siguro, bago tayo Bago tumanggap para ng tanong. Unang-una, yung sa Paco pumping station naman, yung nasira nung nakaraang bagyo, na-install na yung mga temporary stop logs as of Friday night last week. No, nagkaroon ng delay doon, no, pero ngayon finally na-install na. So ngayon, ang maganda, Yorme, Chairman, hindi na babahain ang doon sa mga barangay na apektado sa Paco. Pero kailangan pa rin yung permanent solution doon. Nag-commit naman yung contractor, walang gastos sa gobyerno, i-reinstall nila yung floodgate, no, at papatibayin nila. So yon, magte-take pa ng mga 3 months para i-fully install yon. Pero at least ngayon, may stop log na tayo, nakaharang na, hindi na babahain ang community. Babawasan yung backflow. Mababawasan na yung backflow. So, basta ito, lahat, ang sinabi ng Pangulo natin, lahat ng mga nakatenga, hindi gumagana, matagal nang hindi gumagana tulad nito, kailangan once and for all, pagganahin na natin, lalong-lalo na bago magtag-ulan ulit. Kaya nga mapapansin ninyo, kasama din itong pagsasaayos ng mga pumping station sa Oplan kontrabaha na ginaunch ng Pangulo. No? And makikita nyo kung sisigit kayo doon, may makikita kayong nagde-dredge doon sa Sunog Apog Estero. Kasi hindi lang yung pumping station ang kailangan gawin, kailangan pababain din natin, pataasin din natin yung level nitong pagalimin natin yung level nung estero. Kasi pag yan masyado mataas, magbabackflow lang yung tubig dito. So, lahat yan sabay-sabay na pinapagawa ng Pangulo sa atin. And nagpapasalamat din tayo sa private sector. Oo, kung maalala ninyo, yung may 3 pumping station sa Ross Boulevard din na hindi gumagana. Lahat yon papaganahin natin. So lahat ng mga matagal ng problema, matagal ng nakatenga, ang sabi ng Pangulo, paganahin na lahat yan bago magtag-ulan ulit next year. So yun ang pipilitin natin gawin. Sir, yung contractor po dito, yung Lebron contractor, may pananagutan po ba? Yung pananagutan, darating tayo dyan. Hindi pwedeng walang managot dito. Kasi hindi lang to, mag-1 bilyon na yung ginagastos dito. Kasama itong bagong kontrata ng Lebron. No? May mananagot dito for sure. At hindi lang yung pera. Yung perwisyo na dinulot nito sa mga constituents ni Yorme, sa mga kababayan natin. Kailangan may managot doon. So, aabot din tayo dyan. Nag-open na kami ng investigasyon dito. Pero ngayon, ang focus natin, solusyon. Kasi, kung di tayo gagawa nito, baha na naman dito sa Sunog Apog next rainy season. Pati sa Espanya. So, ayaw ng payagan ng Presidente at ni Yorme. So, gagawin natin ang lahat para talagang ma-prevent na yun. Yorme, yung issue po ng basura, Oplan kontra baha po yung nababanggit at nababanggit ni Secretary din po yung problema sa basura dito, nagkaroon problema sa submersible, etc. Paano po makukuha yung tulong ng barangay at ng community upang mabawasan po yung problema sa basura? Yung po yung tinutukan nyo, pag-upo nyo. Yes. In fact, under Executive Order number 3, since July, I tasked all the barangays, 896 of them, to really declog all our drainage system inland and in the streets. Kaya malaking volume talaga ang nawala sa ilalim ng imbornal namin. But the thing is, ang Maynila is interconnected to Metro Manila. At ang Maynila ang tagasalo ng lahat ng agos ng tubig from the eastern board. At ang agos ng tubig, hindi lamang tubig ang dumarating sa Maynila. Kasama ang basura nila. But then again, through the concerted effort ng MMDA at ng City of Manila, we try to manage whatever solid materials in the body of water. At yung mga pumping station naman na under sa tangan-tangan ng MMDA,
may mga trash trap naman sila. And that MMDA and City of Manila working hand in hand to eliminate all those solid materials in the body of water. So it will continue. The one that you are seeing here is yung sinasabi ni Chairman. Yung mekanismo na haharang sa basura na hindi maiwasan na nanggagaling sa eastern board kasabay ng agos ng tubig ay sira. So yun yung sinasabi kanina. So now, be that as it may, ang buong facility naman, every corner of it, napag-aralan na ng Prime Infra. Now, having said that, measures are going to be made. And one of those is na-witness natin ngayong araw nito. So far, if I may borrow yung statement ni Secretary Vince, at least, kung meron mang masasalubong ang tao dito sa Sunog Apog sa bagong taon na ito, ay pag-asa. Pag-asa na yung 8 taon nilang paghihirap, maiibsan na in the coming weeks and a few months from now. But rest assured, whatever materials in the body of water, MMDA and your local government will address it. Di ba ito po, we took the rehab plan, yung sa Lebron, parang we reviewed the rehab plan. Yung assessment po natin, ano ba yung, what was wrong with it, and paano natin iniba yung ginagawa nating effort of rehab? Okay, I think sinimplify lang muna, no? Check lahat ng bomba kung gumagana, number 1. 'Di ba? And nakita nga may mga gumagana, may hindi gumagana, no? Ikagawa, i-check yung ibang components, yung trash rate. Kasi baliwala yung bomba kung hindi gumagana yung trash rate kasi papasok lahat ng basura, barado kagad. Baka wala pang 1 oras na nagpapump yan, barado na naman. So, ang napansin namin nung nakaraan, band-aid ang approach. Hindi kabuuan. Ngayon, ang ginagawa na natin, sa tulong ng Prime Infra, buo na ang tinitignan natin para pangmatagagan na yung solusyon. Okay? Thank you. Other matters? Yung sa Senate po, Sige. Iano na natin, baka may tanong pa kayo kay Gayorme, tsaka siya baka madamay pa sila. May tanong pa ba kayo kay Gayorme, kay Gatcherman? Sige na. Ikaw na. Iwan nyo na. Hindi, I'll support you. Hindi. Dito kami, support kami dito sa Support Sige, kami. Senate. Sa Gedli lang kami. So,